Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives. Kabanata 2. Stranger's Invitation. Ilang araw na lamang ay matatapos na ang bakasyon ni Lloyd sa London. Nakadama din siya ng lungkot dahil matagal na naman hindi niya makikita si Karina. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili na para bang nahuhulog na ang loob niya sa babae. Kaya naman ay sinulit niya ang 3 araw na natitira sa bakasyon niya. Bumalik siya sa restaurant para makita niya uli si Karina. Nang nasa restaurant na siya ay napansin niyang wala si Karina, hindi niya ito nakikita. Kaya naman nagtanong siya sa isang kasamahan niya sa trabaho. "Good morning sir, please come in. We have here a table for 2. Maganda po dito sa area na ito para tanaw po ninyo ang labas. Here is the menu sir, pili lang po kayo." Hindi naman nakafocus si Lloyd sa server dahil ang mga mata niya ay hinahanap si Karina. "Can I take your order sir?" Tanong uli ng server. Sorry. Bigyan mo ako ng soup number 5 with rice, sagot ni Lloyd. "Okay sir, noted. Just wait for about 5 minutes sir." "Thank you. By the way. May I ask, where is Karina?" "Oh. Si Karina po ay nakasuspend po ng 7 days, kasi po last time may nag-complaint na customer at sobrang galit na galit." Kwento ng katrabaho niya. "Oh. I see, ano daw dahilan kung bakit siya nasuspend?" Actually hindi naman talaga kasalanan ni Karina, masyado lang overacting yung customer at sabi maimpluwensya daw. Sobrang galit na galit kaya wala nang magawa ang manager namin. Mabuti na lang mabait ang manager namin kaya suspended lang ang punishment niya kay Karina at hindi tinanggal sa trabaho. Mabait naman si Karina, may mga customer lang talaga na sadyang masama ang ugali. At dahil sa empleyado lang kami, ay tinatanggap na lang namin ang kasalanan na hindi naman kami ang may sala. Mahabang kwento ng server. "Oh, kawawa naman pala si Karina. Do you have a contact with her? Pwede mo ba akong bigyan?" Opo, wait lang po. Isasabay ko na lang po sa order niyo, okay lang po ba?" "Yes please, salamat." Umalis na ang server para i-prepare ang pagkain ni Lloyd. Habang nalungkot naman siya sa kwento ng katrabaho ni Karina. Nakadama siya ng pagkaawa kasi alam niyang ang mga tulad nila ay nagtatrabaho lang naman ng maayos para sa pamilya nila sa Pilipinas. Nakakalungkot lang isipin na may mga customer na hindi nakakaintindi sa sitwasyon ng mga worker. "Hello friend, okay ka lang ba dyan sa bahay?" Tanong ni Dina. Magkasama sina Dina at Karina sa isang apartment simula noong nagkakilala sila dahil sa nagtitipid din sila at malaki ang expenses pag mag-isa ka lang. Kaya hati-hati sila sa mga gastusin para makapagpadala sila ng pera sa Pilipinas. "Oo, Dina, okay lang ako dito. Nalulungkot ako sa nangyari sa akin. Kunti na lang ang matatanggap na sahod ko dahil nga may suspension na akong 7 days. Naiiyak ako dahil alam kong kailangan nila ng pera sa katapusan dahil graduation na ng bunso kong kapatid sa senior high." Malungkot na sabi ni Karina. Si Karina ay may 2 kapatid, siya ang panganay at ang 2 niyang kapatid ay puro lalaki. Siya ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid dahil ulila na sila sa ama, tanging ina lamang niya ang nag-aalaga sa mga kapatid niya kaya masasabi talagang breadwinner na siya ng pamilya. Hayaan muna, pag may sobra ako sa sahod ko, pahihiramin na lang kita. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Sagot ni Dina. Maraming salamat Dina, kaibigan talaga kita. Oo naman, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang din naman. Binaba ni Karina ang tawag ni Dina. Hindi na niya alam kung ano na ang gagawin niya. Nagtatrabaho naman siya ng maayos pero pakiramdam niya, sinusubok talaga siya ng tadhana. Nakarinig siya ng ring sa kanyang phone. Unknown number iyon. Nagdadalawang isip siyang sagutin iyon kasi lahat naman ng nasa contacts niya ay may pangalan at isa pa baka manloloko at mang-scam na naman. Dahil nadala na siya one time na na-scam siya. Pero 3 beses na nag-ring ang phone. Naku, curious siya, kaya naman sinagot na niya. "Yes. May I know who's this please?" Sagot niya. "Hi Karina, do you still remember me?" No. Who is this?" "Oh, sorry, this is Lloyd.
Your customer in the restaurant you are working for. Natulala siya, hindi siya agad nakasagot. Naisip niyang sino kaya ang nagbigay ng number niya sa lalaking iyon. Ha! Oh, Sir Lloyd. Napatawag po kayo. Ah! Oo, busy ka ba? Na-disturbo ba kita? Ah! Hindi naman po, nasa bahay lang po ako. Oh! I see, nabalitaan ko pala ang nangyari sa iyo. Kamusta ka naman? Nagulat siya, bakit niya alam ang nangyari sa akin, na nawala ako sa restaurant at nasuspend ako. Ah, okay lang naman po. Salamat po sa pangungumusta. Nabalitaan kong nasuspend ka, I'll understand your side. Sabi ng kasamahan mo hindi mo naman pala kasalanan, kaya huwag ka nang mag-alala. Lucky ka pa rin kasi mabait ang amo mo at suspension lang ang binigay sa'yo. Sagot ni Lloyd. Ah, opo, nakakahiya naman po, nalaman niyo po tuloy ang rason kung bakit wala ako sa restaurant. Masyado talagang tsismoso ang katrabaho ko. Haha. Hindi naman siguro, nagtanong kasi ako sa kanya, kaya sinabi niya sa akin kung anong nangyari. Sagot ni Lloyd. Oh, pumunta ka pala sa restaurant. Akala ko umuwi ka na ng ibang bansa, kasi medyo matagal na din na hindi na kayo kumakain sa restaurant. At yung last kita natin nagkaroon pa ako ng kasalanan sa kasamahan mo. Sabi naman ni Karina. Oo nga eh. Pasensya ka na, sobrang busy ko lang talaga lately, ah. Iyon palang mga kasama ko mga business partners ko sila, yung natapunan mo ng juice kaibigan siya ng pinsan ko, yung isa na kasama ko ay pinsan ko siya. Paliwanag ni Lloyd. Biglang natahimik si Karina. Nahihiya siya sa kanyang sarili kasi may connection pala silang tatlo hindi mga babae niya kundi business partners at pinsan niya yung isa. Kaya naman pala yung isang babae na si Pia ay kalma lang siyang magsalita kagaya ni Lloyd kasi magpinsan pala sila. Natulala na lamang si Karina at hindi na siya nakapagsalita at nakalimutan niyang may kausap siya sa kabilang linya. Are you still there? Ha? Ay, sorry sir. May iniisip lang ako. Okay, akala ko kung nasaan ka na. By the way, hindi ka ba busy mamaya? Yayain sana kitang mamasyal saglit. Pabalik na kasi ako sa bansa namin in the coming days. Baka medyo matagalan pa bago uli tayo magkita. Anyaya ni Lloyd. Ha? Sigurado po kayo sir, mamasyal tayo. Oo naman, bakit nagulat ka? Hindi ba pwede? May magagalit ba? Wala naman po sir, nagulat lang ako, kasi first time na may magyaya sa akin na isang estranghero. Napangiti naman si Karina. Oh, talaga? Wala pa bang nagyaya sa iyo before? Ah, mayroon naman po, pero group kami kumbaga, group bonding. Pero kung dalawa lang po so far hindi pa naman nangyayari sa akin iyan dito. Sagot ni Karina. Oh, that's great, no worries harmless ako haha. So ano, okay lang ba sa iyo mga 5 PM? Ah, okay sige po, message ko lang si Dina, baka kasi magtataka siya kung bakit wala ako sa bahay. Okay, no worries. By the way send mo na lang ang location mo para masundo kita mamaya. Sabi ni Lloyd. Binigay naman ni Karina ang location niya. Natapos ang usapan nila. At nakadama ng kagalakan sa puso ni Karina sa naging pag-uusap nila ni Lloyd. Nag-message siya kay Dina at ipinaalam niya ang tungkol sa pagyaya ni Lloyd sa kanya. Kinilig naman si Dina sa nabalitaan niya kaya nag-cheer up sa kanya ang kaibigan niya. Niloko pa siya nito na grab na niya ang opportunity para magkaigihan na sila. Palagi na lamang siyang inaasar ni Dina, pero hindi naman niya iyon siniseryoso kasi alam na niya ang ugali ng kanyang kaibigan. Oh, Lloyd, you look amazing today. Saan ang lakad mo? Tanong ni Pia. Si Pia ay pinsan ni Lloyd. Ang ina ni Pia at ama ni Lloyd ay magkapatid. Lumaki si Pia sa London dahil nung nag-asawa na ang parents niya ay doon na siya pinanganak at may twin brother siya si Patrick. Doon muna nagstay si Lloyd sa kanila habang nagbabakasyon siya. Yes, she's my friend. Niyaya ko siya kasi malapit na akong umuwi. Oh, really well, that's good. Baka siya na ang soulmate mo. Alam mo naman sina uncle at auntie excited na magkaroon ka ng sariling pamilya at magkaroon sila ng apo. Sabi ni Pia, haha. Ayan ka na naman, alam mo bang napre-pressure ako sa mga salitang iyan.
Kaya nga nagbabakasyon ako para makapag-isip tapos ngayon pinaaalala mo na naman. Sagot ni Lloyd. Haha. Ganun ba, pero seriously Kaz, hindi pa ba sumagi sa isip mo ang mag-settle down? You are financially stable, CEO ka ng kumpanya ninyo. Lahat na ata ng hinahanap ng isang babae ay nasa iyo na. Pero bakit hindi ka pa nakaisip na mag-asawa? Seryosong tanong ni Pia. Hindi ko rin alam Pia, baka wala pa talagang para sa akin. Wish matagpuan mo na siya Kaz para mas maging happy na sina uncle at auntie. Nakangiting sabi ni Pia. Haste. Kaya nga Ano ka ba, huwag kang mawalan ng pag-asa baka this is your year, makatagpo ka ng para sa iyo. Good luck sa friendly date ninyo. Ngumiti ang pinsan niya sabay alis. Napangiti na lamang din si Lloyd. Naisip niya ang mga sinabi ni Pia. Oo nga naman, lahat ay nasa kanya na, ang kulang na lamang ay magkaroon siya ng pamilya. Excited na rin si Karina sa muli nilang pagkikita, nagbihis siya ng maayos at nagpaganda din siya para naman ma-impress sa kanya si Lloyd. Ready na siya na sunduin ni Lloyd. Bago pa man siya nakaalis ay may tumawag sa kanya. Pagtingin niya ay ang mama niya. Sinagot niya iyon, dahil alam na naman niya ang sadya nito. Yes mom, napatawag po kayo. Anak, huwag kang mabibigla may sasabihin ako sa iyo. Bakit mom? Anong nangyari? Kinakabahan na naman ako sa ibabalita mo. Sagot ni Karina. Nadisgrasya kasi sa motor ang kapatid mong si Carlos. Naiiyak na sabi ng kanyang ina. Si Carlos ang pangalawa sa kanilang magkakapatid at pangatlo naman si Corby siya yung bunso nila na gagraduate sa katapusan. Ano? Nanlungo ang buong katawan ni Karina. Paanong nadisgrasya siya? Nakainom ba siya habang nagmamaneho? Hindi anak, hindi niya napansin na may kasunod pala na nakamotor din na mabilis magpatakbo. Nagsignal naman siya na liliko siya kaso mabilis talaga ang takbo ng kasunod niya. Kaya ayon tinamaan siya, nasa ICU siya ngayon ginagamot ng mga doktor. Sana okay lang ang kapatid mo. Malungkot na sabi ni Cora. Haste. Pasensya ka na mom, wala ako ngayon sa tabi mo. Hayaan mo maghahanap ako ng paraan na makapagpadala para may panggastos kayo dyan. Ano na ang balita sa nakabangga? Nagbigay ba sila ng tulong? Tanong ni Karina. Oo, pero ang tagal kailangan pa ng proseso. Napuruhan din ang driver ng motor. Hindi ko na alam ang gagawin ko anak. Huminahon ka lang mom, maghahanap ako ng may madiskartehan akong pera dito at ipapadala ko sa inyo kaagad. Magpakatatag po kayo, lalo na po wala po ako dyan sa Pilipinas. Sabi ni Karina. Natapos ang usapan nila ng kanyang ina. Sobrang nalungkot siya sa nangyari sa kanyang kapatid. Hindi niya namalayan na kanina pala tumatawag si Lloyd. Nawala sa isip niya ang usapan nila. Mga 30 minutes na din ang nakalipas, ang huling missed call nito sa kanya. Kaya tumawag siya uli kay Lloyd pero di na makontak. Naisip niyang nagtampo siguro si Lloyd sa kanya dahil hindi niya sinasagot ang tawag nito. Naguguluhan na siya sa sitwasyon niya, ngayon mas iniisip na lamang niya ang kapakanan ng kanyang kapatid kasi mas importante para sa kanya ang pamilya niya, ang priority niya ngayon. Maintindihan kaya ni Lloyd ang dahilan ni Karina kung bakit hindi siya nakasipot sa usapan nila. Maraming salamat idol, abangan nyo lang po ang kwentong ito at magiging kapana-panabik ang lahat mga idol.